Ito na pala yung araw ng pamimigay natin ng pagkain dito sa Pakistan. Inuna na nga muna lagyan ng bayaw ko tong tray dahil ibibigay daw niya to sa masjid. Ang sabi ko nga, ay ba't parang walang chicken? Ano? Ay anday naman natin bilhin ng chicken. Meron sabi niya naman. Kaya ayan, nilagyan niya yung ibabaw. Dalawa nga yung pinaluto namin. Yung isa nga ay para sa kanya. Ipamimigay daw niya sa masjid, sa kapitbahay at saka sa mga kaibigan niya. At yung isa naman ay galing sa sponsor. Pero marami kaming naipamigay ngayon kasi nga hindi naman lahat ng sabayaw ko ay napamigay niya sa kapitbahay, sa kaibigan niya. Kaya yung iba ay inistay-istay rin namin. Tumulong na nga ako dyan dahil naghahabol na nga kami ng oras. Alas 5 na kasing mahigit ito. Ang iftar time ay 6:20 yata. Kaya kailangan na namin madaliin ito. Si Maria may ayan, ungot-ungot siya dyan. Hinihingi niya yung tuition teacher niya. Yung nagtututor sa kanya, bibigyan daw niya. Katapat lang kasi ng bahay namin yun eh. Ay baka pala magtaka kayo bakit tuition ang tawag. Dito, ang tawag nila sa tutor ay tuition. Ito naman palang maliit na lalagyanan na to. Ay syempre, parte ko yan Hindi pwedeng mawalan ako. Alam niyo naman lagi akong gutom. Ilalagay ko sa taas at mamaya nga kakainin namin mag-iina. Sobrang kapos na nga kami sa oras. Kaya ayan, tinawagan pa ng bayaw ko yung iba niyang kaibigan. Ang ginagawa nila dyan, ilalagyan nila ng goma yung styro kasi nga bumubuka. Tapos, syempre, nagkikismisan din. Hindi mo pwede mawala yan, yung chismisan habang nagtatrabaho. Pagkatapos nga nila lagyan ng goma, bawat isa, ay ayan, ilalagay na nila sa plastic para dalhin nga sa sasakyan. Yung dalawang bagong mukha na yan, madalang ko nakikita yan sa kasama ng bayaw ko. Pero itong isang nakakap na ito na naka-Pakistani clothes, laging kasama ng bayaw ko yan. Yung isa naman na lagi rin kasama ng bayaw ko, na hindi nyo na nakikita ngayon, ala na kasi nagtrabaho na nasa malayo na. Mga binata pa lahat ito kasi nga ay mga bata pa naman ito. Mga 20 siguro ito, 21. Meron pa kaibigan bayaw ko, baka 17 pa lang yun eh. Mga may mga gatas pa sa labi. Mabuti nga at isang tawag lang ng bayaw ko ay agad nagsisisulpot ito dahil kung hindi ay talaga namang gagabihin na kami. Na-late kasi yung nagluluto. Alas 3 na siya dumating. Ang usapan ay alas 2. Dito pala agad kami unang pumunta. Dito nga yung paborito kong puntahan. Tapos ayan, sabi ko, ba't wala kang tsinelas? Di ba namigay kasi ko ng tsinelas dito? Naalala ko, hindi nga pala siya nabigyan kasi wala yung size niya. Naiwan ko sa bahay. Ay patawarin ako, meron sa akin nagbigay, pambili ng tsinelas. Kaya nga lang, nagmamadali nga kami. Hindi ko siya nakalimutan. Pero, ang sabi kasi ng bayaw ko, wala nang oras, Bobby. Sabi niya, next time na lang natin ipamigay yung mga tsinelas. Kaya ayun, sabi ko, sige, next time na lang. Tinatanong ko nga yung mga nanay nito kung bakit napano yung mga ulo. Kasi parang may mga latik. Abe, hindi pa naman summer kaya ako'y nagtatakay O baka naman dahil nung winter, dahil sobrang lamig, madalang maligo siguro. Baka kaya binalakubak. Pero hindi ako sure kung bakit nagkaganya yung ulo. Ang konti nga nila. Kaya tinatanong namin, nasan yung iba? Ay, ayun daw. Nag-igib. Ayan yung naglalakad na mga babae. Wala pala silang poso dyan sa tabi ng tent nila. Kaya umiigib pa sila dun sa may medyo malayo. Hindi na nga namin hinintay at dinagdagan na lang namin binigay namin. Pinabigay na lang namin sa kanila. Dito naman tayo sa pangalawang stop natin. Ay, papakita ko sa inyo yung poso. Ayan, dito pala sila nag-iigib. Yung kanina mga babae, dito sila nag-iigib. Kung hindi pa nga naligo si Dao Mingsu, ay hindi ko pa malalaman na poso yan. Ay, buti na lang naliligo si Dao Mingsu. Ang dami nila, magugulat ka, ang daming nakatira sa tent, Minsan nga, lalabas sa isang tent, 5 sila, 6, ganyan. Kahuhusay ka kung buti nagkakasya. Marami pala sa inyo nagtatanong, ba't madudungi sila? Hindi ba sila naliligo? Ay, hindi ko alam, hindi ko sila tinatanong kung sila ba'y naliligo o hindi. Pero minsan, nakikita ko naman naliligo sila. Kaya nga lang siguro kasi, dito kasi, tignan nyo, mabuhangin, maalikabok. Pag humangin, yung mga alikabok, nagliliparan, sayo, turit lahat yun, di ba? Kaya siguro ganyan. Tapos yung mga bata, laro-laro sa lupa. Kaya siguro mga ganyan. Nagsa-sunstorm din pala dito sa Pakistan. Yan ang hindi ko lubos maisip kung paano sila pagka may sunstorm. Kasi talagang napakatindi minsan ng sunstorm dito. Kung napanood nyo na yung dati kong video na naabutan kami sa labas. Ay, siyado naging takot ko yan. Ganun pala yung sunstorm, Bigla na lang dumidilim. Tapos, ang lakas-lakas ng hangin. Ay, wala ka nang makita sa daan.
बार बार नहीं ना 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 बार 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 मैंने मना किया ना ना इनफ एक किया एक मेहरबानी यार एक कार को दे नहीं तू दे दो भाई नहीं तू दे दो कार को Amar, this one, still no up. भाई जाने अल्लाह भी अल्लाह भी से अल्लाह भी एक और बंदा है यार उनको दे दे बताइए No! Not good, not good. भाई मैं को मैं नहीं दूंगा फिर आपको दो देना वैसे भी नहीं है आपको नहीं दादा एक यार ना यार भाई मैं भी एक देता Tuwa siya. Ay, ang ganda no, tuwa siya. Oh. Ano ba? Okay, bye-bye. Humabol pa nga itong aking mga kakatawan. Kakatawan talaga. Kahulma ko Mabuti na lang talaga at bago nga kami umalis ay naabutan pa nila kami. Ay si Daming Su humingi rin pala si Daming Su. Ngayon naman dito naman kami sa kalsada magbibigay. Yung mga inabutan ng iftar sa daan, sa labas, yung mga nagtitinda, yan ang mga bibigyan namin ngayon. May mga nagsasabi pala na, Madam, hindi sila nagte-thank you Yan din napansin ko sa kanila. Ay siguro hindi nila nakasanayan na kailangan mag-thank you pag may nagbigay, ganun. Pero pamilya naman ng asawa ko, nagte-thank you naman sila pag bigyan mo. Ay hindi ko alam, siguro depende nga sa pamilya. O baka naman minsan din kasi, baka nahihiya, di ba, ganun. Ay nung bata ako, ganyan din naman kasi ako. Nung bata ako, pag binibigyan ako, hindi ko alam kung mamamalipit ba ako sa hiya o ano. Hindi ako makapag-thank you. Basta yung mananahimik ka na lang, ganun. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ako nag-thank you ay hindi na ako masaya. At saka yung iba siguro kasi naiilang din sila pag nakakita ng camera. Ako rin naman naiilang din naman ako mag-camera. Kaya nga lang ay vlogger ako ba? Vlogger ako. Vloggeran. Yung tinatambayan pala nila na yan ay waiting shed yan. Hindi pa nga tapos, ayan, ginagawa pa lang. Bismillah, bismillah. Iftar time na nga at dito na nga kami sa daan inabutan. Kaya dito na lang din kami nag-break ng fast. Mabuti na nga lang talaga at naisipan ng bayaw ko magdala nga ng juice kasi nararamdaman doon niya na kami iaabutan sa daan. Pagkatapos nga namin ay dumiretso agad kami dito sa bayaw ko. In-invite kasi kami para sa iftar. Nung nakaraan yung isa kong bayaw ang nag-invite, ngayon naman yung panganay. At ayun yung bayaw ko, naharang na naman siya, nagmamarites na sila doon. Itong kinatatayuan ko pala, portion ng isa kong bayaw. Ito naman papasukan namin ay para sa kuya niya. Hinati na kasi itong bahay, hinati sa dalawa. May aso din pala sila pero andyan lang yan sa labas ng bahay. Halos tapos na nga pala silang lahat kumain at ilan na nga lang yung naiwan pa. Pero yung mga bata, yung biyanan kong lalaki ay wala na, nagsipagdasal na. Kahusayan lang dito sa hipag ko, kahit na puro lalaki ang anak niyan, ay tumutulong sa kanya. Ayan, yung mga anak niyang lalaki ang tagaligpit. Sa bagay, kahit kasi yung bayaw ko na asawa niya ay nagluluto yun. Siya ang nagluluto ng pakura na yan. Pamaya-maya nga rin ay umuwi na ako. Kasi napansin ko, wala na biyanan kong babae.
Nung pala umuwi na siya. Andito kasi yung isa kong hipag kasamahan namin. Sabihanan ko kasi sila tumutuloy. Ayan, anak niya yan Ang sabi ko nga, hindi ka pa uuwi. Hindi pa daw, mamaya pa mga 20 minutes. Kaya ayun, iniwan ko na rin siya.